Hello there, lovely souls. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am Lovely Liz. Welcome. Alright, so bago ang lahat, pasensya na kayo kung may marinig kayong mga ingay. Marami pong tao ngayon kasi it's already New Year. Okay, Happy New Year, everyone. Okay, and first of all, let me greet you with a positive affirmation for the new year. You can use these affirmations to welcome 2025. Okay, so bago ang lahat, isa puso po natin. I am open and ready to receive all the love, all the light, vibrant health, all the abundance, prosperity, good fortune, and opportunities that come my way this 2025. I am worthy of these, and I am willing to share my blessings. I am a bearer of love, light, and joy, and so be it. Thank you, God. Okay, so before we start, let me just remind you, before you watch this video, please be open to unfamiliar messages and information that you will hear. If you're not ready for this, you're free to skip, and you're free to come back whenever you're ready. Thank you. Okay, so I've been very busy these past few weeks. Syempre, a lot of clearing, like decluttering, letting go of old energies to welcome new energies of the coming year, of course, 2025, which was so challenging at the same time because our planet, Mother Gaia, we all know as Mother Earth, is already shifting. It's a shift from third dimension to fifth dimension, birthing the new earth. Parang nagle-labor ang ating planeta, and as it vibrates to parang nagle-labor siya as it vibrates to a new and higher frequency. Kaya naman active ang mga volcanoes, kung mapapansin nyo. Yan yung isa sa mga symptoms. And sa mga tao naman, ang symptoms, anxiety, depression, muscle pains, or body pains, itchiness, restlessness, yung kahit galing ka sa tulog, feeling mo hindi ka natulog. Yung iba naman, hindi talaga makatulog. Then, pwedeng minsan or madalas, nagigising ng 3 to 5 a.m. Alin man sa mga oras na yon. At meron pong ibig sabihin yan kung madalas kang magising ng from 3 to 5 a.m. They want you to meditate and connect to the universe or to the higher realm. Baka may message sila na importante para sa'yo. Or baka may question ka na hinihingan mo ng sagot. So, yun yung magandang time para mag-pray and meditate. Kasi manipis yung layer na nasa pagitan ng planeta natin at ng universe. So, mas madali yung communication. Yan. Sa mga nakapanood na sa videos ko, sa mga past videos ko, kilala niyo po ako na sensitive sa energies. Cosmic man yan or with people around. I absorb energies. So, danas ko po yung mga symptoms maliban sa anxiety. Dahil siguro personally, alam ko namang walang dapat ikatakot. I created a separate video about Mother Earth's shift. Pero sa mga susunod na video pa po yun. Dahil in this video, we will talk about manifestation. So, sa ngayon, isa lang yung masisiguro ko sa inyo. Wala pong dapat katakutan sa shift na ito. This is for the highest good of all. Para sa ikabubuti po nating lahat, yung shift na nangyayari. I know a lot of you ay maraming katanungan sa mga nangyayaring kakaiba sa paligid. May kaugnayan kaya ang mga kakaibang pangyayari na ito sa shift na nagaganap? Yan, yung mga katanungan na sasagutin natin sa mga susunod na araw. Gaya ng mga drones and UFO sightings sa iba't ibang bansa.
recently, di ba? These past few weeks kung nabalitaan nyo. Before Christmas, di ba? Ang daming mga ganong pangyayari. May kinalaman kaya ito sa shift ni Mother Earth? Or meron bang dapat na nangyari na hindi natuloy? Hindi magandang pangyayari na hindi natuloy? Or, dahil kaya ito sa mga orbs na nagpapakita recently, na they found out those orbs are highest type of angels. Imagine, nagpapakita mga angels. Yan. Sa mga susunod na araw, watch out for these videos. Lovely souls. Hinanda ko na po sila para sa inyo. Isa po yan sa mga nagpa-busy sa akin nitong December. Talagang tinutukan ko po yan. And today, it's already 2025. Happy New Year everyone once again. Last December 30, ito na, pag-usapan na natin muna yung mga energies. Maganda bang mag-manifest ngayon? Yan. Last December 30 ay naganap ang Black New Moon or New Moon in Capricorn. Okay, so Capricorn is an earth sign associated with ambition, professional goals, and authority. And yan, yung energy ng new moon is active 48 hours after that event. So, since January 1st ngayon, active pa rin yung energy ng Black New Moon. Okay? So, plus today, nag-open ang 1-1 portal. Yan. And active pa rin siya for the next 48 hours. Diba lagi ko naman sinasabi sa inyo kapag may mga pet siyang umuulit, may mga nagbubukas na portals, hindi lang po siya sale sa online shops. Yan. So, plus, nasa 4-month manifestation speed rail pa rin po tayo. It will last until February. So, ang ibig sabihin yan, amplified pa sa amplified ang energies today. January 1st at sa mga susunod pang mga araw. So, this is the very best time to manifest. All your desires will manifest easily and quickly. At dahil dyan, pag-usapan natin sa video na to ang manifestation. Gaya ng lagi kong sinasabi, new moon is the perfect time to set intentions for your manifestations because this celestial event is perfect for new beginnings. Especially right now, this is the last new moon in 2024 for the year 2024 and the first new moon for the new cycle. So very powerful, very amplified yung energies. And actually, I experienced noong second to the last new moon, last December 1st, yung second to the last po yun, I set intentions through journaling. Kasi diba amplified nga yung energy, nasa 4-month manifestation speed rail tayo, plus yun nga yung new moon. So, I set intentions through journaling. Nilagay ko December intentions. What will make me happy this December? Sabi ko pa, God, hindi ko alam kung paano, pero ito yung magpapasaya sa akin this December. So, there were 3. Yung una at saka yung pangalawa, simple lang sila. Yung 3, medyo bongga. Then, after journaling, I put the paper under my candle holder. Every new moon po kasi, I set intentions with candle. I light a candle, pray, and meditate. Then, set my intention. Ganun yung, proseso ko. Then, after journaling, itinabi ko na yung papel sa ilalim ng kandila. Siyempre, may lalagyan yung kandila, diba? And, nga pala, be careful when you do this. Make sure na safe yung pinaglalagyan at yung paligid. Siyempre, iwas sunog. Safety first. So, make sure na safe yung paligid nyo. Kapag ginawa nyo yung ganitong practice.
practice. So, I light a candle, I pray, meditate, then, yun, magjo-journal na ako after that. Then, tinago ko na nga yung papel sa ilalim ng kandila, tapos, after that, kinalimutan ko na. Kinalimutan ko na siya. That's how we do it. After you say your intentions or your affirmations, your desires, yan, need natin i-detach yung sarili natin from the outcome. Wag natin intayin or i-pressure kung kailan darating, kung kailan mangyayari. Hindi po ganun. Kailangan mo siyang i-detach. I-let go mo siya para bumalik siya sa'yo, para ma-attract mo siya. So, yun na nga. Nagulat ako, nag-manifest siya on the 5th day. Yung first and second kong sinulat. They manifested on the 5th day. Pero, nakalimutan ko na na meron akong nag-set ako ng intention for that. Nakalimutan ko na kasi simple lang naman yung sinulat ko sa first and second kasi simple lang naman talaga akong tao. Pero thousands pa rin yung worth ng dalawang yon. And first time ko, parang sa pansarili ko, first time kong ginawa na humiling ng ganong material. And tas nakalimutan ko na talaga siya. Then on the 7th day during meditation, I heard a voice asking if I'm happy na na-receive ko na yung magpapasaya sa akin this December. And that was a voice of my spirit guide. Yun. Tapos doon ko lang naalala, nag-set nga pala ako ng intention 7 days ago. Yung kilig tsaka yung saya na naramdaman ko nung nagsiset ako ng intention. Kinikilig ako nun habang nag-journal ako. Yun mismo yung naramdaman ko nung na-receive ko yung mga gifts na yun. Tapos, nung 7th day na nalaman, na na-realize ko na nag-manifest na, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Kilig na kilig pa rin ako. Ang saya ko pa rin. Okay, so super bilis. Kasi yung third, medyo bongga. Pag asahan nyo na pag bongga yung gusto nyong i-manifest, it will really take time. It takes time bago mag-manifest. So, be patient. Trust the process. Ganun. Pag nasa tamang panahon na makukuha niya. Pag na-imagine mo, makukuha mo. Kung talagang para sa'yo. Minsan din kasi, kaya hindi mo siya nakukuha, meron palang ibang best pa para sa'yo. Yan. So, totoong amplified ang energies. So, happy manifesting, lovely souls. Yan. Yun na nga, 2 years ago, I learned na meron palang practice or belief to manifest. At ito pala ay natural abilities natin as a human. We were born manifester. It's in our DNA. We just forget about that power. Meron kasi tayong spiritual amnesia. Saka ko na rin po yan ipapaliwanag. Now, we forget about our real power habang lumalaki o nagkakaisip tayo. Akala natin wala tayong ganong kakayahan. Going back, these past a couple of years, inaral ko po yung tungkol sa manifestation sa iba't ibang mindset coaches. I participated rin sa iba't ibang master classes. So, kung susumahin, halos pare-pareho lang naman. Nagkakaiba lang kung gaano karami o kahaba yung pagsiset ng intentions. Yung iba, once lang, tapos release. Yung iba, whole day mong sasabihin hanggang paulit-ulit mong sasabihin, hindi mo na whole day, paulit-ulit mong sasabihin hanggang paniwalaan ng sistema mo. Yung iba, paggising at bago matulog. Yung iba naman, 3 times a day. At yung iba, 100 times in a day. I-mention nila yung intentions nila. Tapos, release. Parang skincare din pala yan. Depende kung anong pamamaraan or anong product yung mag-work para sa inyo. Yan.
So, I tried all of these. And the one that works for me is yung one time, big time. One time, big time setting intention. Like before, nung di ko pa alam yung mga bagay na to. Basta yung naramdaman ko yung sobrang taimtim na, tas nakaramdam ako ng excitement. Yan. Tapos after that, tsaka nga yung recently. Yan. Basta naramdaman ko, i-release ko na. So, recently ko lang uli ginawa yung one time, big time. And yun pala talaga yung nag-work for me. At least now I know. Okay, so, but one thing in common with those techniques, you have to enter the frequency of your desire. You have to tap that energy. Or, in other words, kailangan mong maramdaman na nasa iyo na ano man ang minimithi mo. Kung ano man yung nasa puso mo, pag naramdaman mo. Yan. Kaya yung iba paulit-ulit kasi hindi agad nila nararamdaman. So, para mag-vibrate, kailangan mo na paulit-ulit sabihin sa sarili. Yan. Pero ako po kasi isa akong believer na all things are possible. Kaya siguro ganun. Without any doubt, lahat ng inaasam ko, alam ko, ibibigay sa akin ng lumikha ni God sa tamang panahon at kung para talaga sa akin. One time, big time affirmation with feelings. Yan. As in, damo ko yung happiness, excitement. Ramdam ko rin na worthy ako kung ano man yung inaasam ko. Yan. That's how it will manifest easily. And it's very important na before you set intention to release old energies as well. Yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, dapat mo munang i-release bago ka rin mag-set ng intention para makausad ka at mag-manifest ang mga bagong energies. Then, kapag magaan na yung loob mo, saka ka mag-affirmation, mag-set ng intention, mag-journal. Yan. Whenever you set intention, pwede siyang through journaling or saying your affirmations. Yan. Actually, every day we can manifest. Special nga lang pag may mga cosmic events or celestial events. Kasi amplified or mas mabilis ang manifestations. At higit sa lahat, kailangan talaga malinis yung puso natin. Wala tayong galit, walang bigat, walang masamang hangarin sa iba. Magiging mabilis ang manifestation. Kasi, kung meron tayong negativity kasi, mas magmamanifest yung mga bagay na hindi natin gusto. Yung kabaligtaran ng gusto natin kapag meron tayong negativity. Kasi yung mga negative affirmations, ito yung tatandaan nyo, yung negative affirmations or yung mga iniisip nating negative, mas mabilis ang manifestation. Kasi mas sanay tayong maramdaman ang negativity kaysa possibilities. Mas madali tayong maniwala sa negativity na mangyayari. Kaya mas pag nag-isip ka ng hindi maganda, mas mabilis siya mag-manifest. Diba? Napaliwanag ko na to sa mga past videos ko. So, you can check my manifestation explanation sa YouTube channel ko. Nandun po yung kompleto. Let's make room for positivity 111. Don't forget to put the 111, tatlong 1 po yun, at the end of Let's Make Room for Positivity para ma-search nyo yung YouTube channel ko. Kasi may nagsabi din sa akin, hindi ko makita yung YouTube channel. Kasi hindi ko talaga siya pinapromote sa mga kakilala. Yan. Gusto ko, pag natagpuan nyo yung videos ko, it's really meant for you to find my videos. Yan. 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 So, lagi nating tandaan, kailangan sanayin ng sarili na maging malinis ang puso at intention bago tayo mag-manifest. Yan. Yan. I set intention for my manifestations after prayer and meditation kasi nga,
clear ang aura, ang energy, clear, magaang yung pakiramdam. Tapos, let me also explain ano bang difference ng prayer and meditation. When you pray, you talk to God. When you meditate, you listen to God. You will hear God's words or messages through your heart. It's very important to pray, meditate, and set intention in a quiet spot of your home. Yung tahimik, walang distractions. Because it's your sacred time with God. That's why it's important that we have at least 10 minutes each day to have a sacred time with God. Ayan. Hindi tayo hingi lang ng hingi. Mag-effort din po tayo. Hindi naman kailangan ng super habang oras. At least 5 to 10 minutes each day. Maglaan po tayo ng sagradong oras to pray and meditate. I promise, ikakagaan to ng puso nyo. Ikakagaan ng pakiramdam nyo. At yung energy mo mapupunta sa high vibration. Kung nakarating ka sa puntong ito ng video, maraming salamat. Please hit the like button para makarating din ang video na to sa iba na nangangailangan ding marinig ang mga bagay na to. And please consider subscribing and hit the notification bell so that you can get an update once we have a new video. Once again, I am Lovely Liz. I am sending you my love and light.